Ang hangin ay tila puno ng pananabik habang unti-unting pumapasok ang mga bisita sa magarang reception hall. Maririnig ang pagkalansing ng mga kristal na baso ng champagne at ang mahihinang bulungan ng mga sabik na usapan. Ito ang araw ng kasal na matagal nang hinihintay ng lahat. Isang pagdiriwang ng pag-ibig, pamilya at bagong simula. Pero sa isang tahimik na sulok, may isang batang babae na nakapink na damit na tahimik lang na nakatayo. May lungkot at bigat sa kanyang mga mata, parang may tinatagong lihim na hindi dapat pasanin ng isang bata. Panay ang tingin niya sa makinang na mikropono sa entablado. Halatang pinaghalong takot at matinding sama ng loob ang nararamdaman niya. Anong madilim na katotohanan ang itinatago niya sa likod ng kanyang inosenteng itsura? At paano magbabago ng direksyon ng masayang araw na ito ang susunod niyang gagawin? Isang revelasyong walang sinuman ang inaasahan. Ang huling sinag ng araw ay kumakapit pa sa tahanan ng mga Thompson. Tila ayaw pang sumuko sa paparating na gabi at sa mga pangyayaring dala nito. Ang mainit na liwanag ay tumatago sa mga palamuti ng kasal na nakakalat sa bawat sulok. May mga papel na parol na nakasabit sa kisame at ang kanilang mahinang liwanag ay humahalo sa papalubog na araw na dapat sana'y nagbibigay saya, pero tila may kabang bumabalot sa paligid. May mga palamuting bulaklak sa bawat mesa at ilan sa kanila'y nagsisimula palang mamukadkad at ang bango nila'y kumakalat sa hangin. Ngunit sa kalmadong lugar na ito, isang tagpo ang nangyari na siyang magbibigay daloy sa kwento sa mga susunod na pangyayari. Biglang bumukas ang pintuan ng silong. Ang mga bisagra nito'y umuungol na parang ayaw pang ipakita ang nasa loob. Mula sa dilim, lumabas si Maya, isang maliit na 9 na taong gulang na batang babae. May malalaking matang puno ng mga lihim na tila higit pa sa kanyang edad. Hawak-hawak niya ang malaking kamay ng kanyang ama na si David. Malaki ang pagkakaiba ni David sa maayos na ayos ng kanilang tahanan. Dati laging maayos ang kanyang buhok, pero ngayon ay gusot at nakatayo sa iba't ibang direksyon. Tila paulit-ulit niya itong hinahaplos sa kaba. Ang kanyang polo na dati planchado, ngayon ay gusot at nakalabas ang bahagi mula sa kanyang pantalon. Pero ang mata niya ang nagsasabi ng tunay na kwento. Panay ang sulyap niya sa paligid, hindi mapakali, parang may hinahanap o iniiwasan. Ang mukha ni Maya ay parang isang kanvas na puno ng magkakahalong emosyon. Halata ang kalituhan sa kanyang batang itsura. Nakakunot ang kanyang noo habang sinusubukang intindihin ang nangyayari sa silong. Pero sa ilalim ng kalituhang iyon ay may mas malalim na damdamin. Takot. Hindi ito karaniwang takot ng isang batang natatakot sa dilim o sa mga kathang isip na halimaw. Ito'y isang malalim at matinding takot na tila bumabalot sa buo niyang pagkatao. Pag-akyat nila mula sa silong at tuluyang pumasok sa sala, biglang bumukas ang pintuan. Dumating na si Jasmine, ang ina ni Maya. Buhat-buhat ang maraming bag, mga patunay ng pagmamadali sa pag-aasikaso ng kasal. Bagamat bakas ang pagod sa kanyang mukha, may kislap ng tuwa sa kanyang mga mata. Bukas na ang kasal, ang bunga ng matagal ng paghahanda at pagmamahalan. Nandito na ako! Masayang sigaw ni Jasmine, puno ng pag-asa at pag-alis ng pagod. Inilapag niya ang mga dala at huminto saglit nang makita si David at Maya na parehong galing sa silong. Halatang may pinagdadaanan. Saglit siyang nag-alala, pero mabilis na pinilit ngumiti. Ayan pala kayo, sabi niya habang papalapit. Anong ginagawa niyo sa silong? Biglang naniga si David, halatang nabigla, pero nanatiling tahimik. Iniiwas niya ang tingin. Nakapako ang mata sa likod ni Jasmine. Tumagal ang katahimikan, nakakailang. Wala ni isa sa kanila ang sumagot.
Unti-unting nawala ang ngiti ni Jasmine at may kunot na lumitaw sa kanyang noo. Napatingin siya sa kasintahan at anak. Napansin ang kakaibang damdaming bumabalot sa hangin. Pero pilit niya itong inalis sa isip. Kabado lang ako dahil sa kasal. Bulong niya, wala akong dapat ipag-alala. Normal lang ito. Han? Ulit niya, mas malakas na ang boses. May halong pagtataka. Kumuha pa kayo ng wine ni Maya sa silong? Ang sagot ni David ay malamig at walang emosyon. Oo. Isang salitang parang bato ang bumagsak sa loob ng silid. Nag-iwan ng alingas-ngas. Pinilit iwaksi ni Jasmine ang pangamba at niyakap si Maya. Saglit na nag-alinlangan si Maya bago pilit ngumiti. Ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata. Habang niyayakap siya ng ina, naramdaman ni Jasmine ang mahinang panginginig ng katawan ng bata. Nag-enjoy ba kayo habang nasa trabaho ako? Tanong ni Jasmine. Pilit pinapalambot ang malamig na hangin sa paligid. Tumango lang si Maya ng mahina. Saglit na sumulyap sa ama bago muling tumingin sa sahig. Habang tumatayo si Jasmine, may narinig siyang pabulong na salita mula kay David. Mababa ang tono at may bigat. Ayusin mo ang lahat. Napakagat-labi siya sa kaba pero pinili niyang baliwalain ito. Anxiety lang ito. Siyempre, kasal bukas. Normal lang ito. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili pero habang nakatingin sa malungkot na mukha ng anak at sa naninigas na anyo ng kasintahan, may maliit na binhing pagdududa ang tumubo sa kanyang isip. Pilit niya itong nilunok at inisip na lang ang kasiyahang darating kinabukasan. Pagsapit ng gabi, tila nawala na ang tensyon sa bahay at bumalik ang tahimik na gawain ng pamilyang naghahanda ng matulog. Ang malamlam na ilaw ng nightlight ni Maya ay naglalabas ng mga larawang anino sa pader ng kanyang kwarto. Ginagawang parang ligtas na silid ang buong paligid. May mga stuffed toys na nakaayos sa estante. Tahimik na mga saksi sa kung anumang mangyayari. Katatapos lang ni Jasmine na ayusin ang higaan ni Maya. Maingat niyang kinumutan ang anak at pinagbasta nitong nakahiga. Pero may pakiramdam siyang may kakaiba sa anak. Inuugnay niya ito sa kasabikan sa kasal. Sino bang bata ang hindi sabi kung magiging flower girl siya sa kasal ng sariling ina? Pagkabangon niya mula sa kama, biglang lumitaw si David sa may pintuan. Matangkad ito, halos mapuno ang buong siwang. Tumango siya kay Jasmine, isang tahimik na paalala. Oras na para sa kanilang gabi-gabing pag-uusap. Isa na itong routine nila sa mga linggo bago ang kasal, pag-uusap tungkol sa mga detalye at pagkasabik sa malaking araw. Umupo sila sa gilid ng kama ni Maya. Halos hindi gumagalaw ang bata. Pero ang kanyang paghinga ay nagtataksil. Hindi pa siya tulog. Mabigat ang hangin sa kwarto. Punong-puno ng mga hindi binibitawang salita. Hawak ni Jasmine ang engagement ring at palihim na pinapaikot ito sa daliri. Kumislap ang diamante sa ilaw ng nightlight. Gumuguhit ng baghari sa kisame. Huminga siya ng malalim at mahinang nagtanong, sigurado ka bang ayos na ang lahat para bukas? Tumitig siya kay David. Yung flowers, yung cake. Naputol ang tanong pero halatang marami pa siyang gustong sabihin. Tumigas ang panga ni David bago sumagot. Nakausap ko ng organizer, ayos ng lahat. Pero malamig ang tono niya, may sundot ng inis. Ilang ulit mo ba gustong itanong yan? Nabigla si Jasmine, napakurap siya ng mabilis. Pilit inuunawa ang biglang pagbabago ng ugali ni David. Hindi siya ito. O siguro, hindi ito ang David na akala niya. Pero nang titigan niya ng mabuti, napansin niya ang pagkabanat ng mga mata nito at ang pagbagsak ng kanyang labi. Mukha siyang stress. Napabuntong hininga si Jasmine at sinubukang pakalmahin ang sitwasyon. Alam ko, kinakabahan ka rin. Mahina niyang sabi habang hinawakan ang braso nito. Ramdam niya ang tensyon sa katawan ng lalaki. Parang kwerdas na anumang oras ay pwedeng maputol. Malaking araw ito para sa ating dalawa. Gusto ko lang na maging perpekto.
Pilit siyang ngumiti, umaasang maibalik ang saya sa pagitan nila. Pero nang magtagpo ang kanilang mga mata, ramdam ang distansya. May pader na tila biglang umangat sa pagitan nila sa isang saglit lang ng pag-uusap. Unti-unting nawala ang ngiti ni Jasmine habang bumibilis ang tibok ng kanyang puso. May mali. Defensive si David at para kay Jasmine, tila ito'y babalang hindi niya kayang ipagwalang bahala. Kahit may pumipilit ang pagdududa sa loob niya, pilit niyang ikinakampay ang isipan. Siguro stress lang ito dahil sa kasal, sabi niya sa sarili. Pero habang inuulit niya ito, lalo lang siyang nalilito. Habang tahimik silang nakaupo, ramdam ni Jasmine na may nagbago. Ang lalaking katabi niya ay tila hindi na si David na kilala niya. Pamilyar ang anyo, pero parang estranghero na ang laman. Pero bukas na ang kasal nila, ang inaakalang pinakamaligayang araw ng kanilang buhay. Kapag natapos na ang lahat ng preparasyon, babalik din ang lahat sa ayos. Sa pagkapit niya sa ideyang yun, dahan-dahan siyang lumapit at hinalikan sa pisngi si David. Matulog na tayo, malaking araw bukas. Habang umaalis sila ng kwarto, hindi nila napansing bumukas ang mga mata ni Maya. Tahimik siyang nakatingin sa kanila habang paalis. May halong takot at lungkot sa kanyang titig, mga damdaming hindi dapat nararamdaman ng isang bata. Kinaumagahan, pumasok ang unang sinag ng araw sa bintana. Hudyat ng matagal nang inaabangang araw ng kasal. Ang bahay na kagabi puno ng tensyon ay ngayon ay puno ng abala at kasiyahan. Si Jasmine ay abalang-abala, tumatakbo sa bawat silid. Kahit nakasuklay pa ang buhok niya, nakasabit sa likod ng pintuan ang wedding dress, puting-puti at kumikislap sa liwanag ng umaga. Sa gitna ng kaguluhan, may ngiti sa mga mata niya, tanda ng ligaya at pag-asa sa araw na ito. Maya anak, kita mo ba yung hikaw ko? Tawag ni Jasmine habang naghahalongkat sa drawer. Yung perlas na bigay ni Lola? Tahimik lang si Maya sa likod, hawak-hawak ang kanyang flower girl dress. Ang lambot ng pink na tela ay kabaliktaran ng tensyon sa kanyang mukha. Panay ang tingin niya kay David, na abalang-abala rin pero may kakaiba. Si David ay ibang-iba na ngayon. Ang irritable at malamig na David kagabi ay ngayon ay masigla na. Palangiti at tila punong-puno ng enerhiya. Dumating siya sa silid, hawak ang tray ng kape. Heto, kape para sa bride-to-be. Masayang anunsyo niya. Nilapag niya ang tray, niyakap si Jasmine at hinalikan sa pisngi. Araw natin ngayon, mahal ko. Ready ka na bang maging Mrs. David Thompson? Nagliwanag ang mukha ni Jasmine. Ito ang David na kilala niya at mahal niya. Yumakap siya pabalik. Saglit na tinanggap ang ligayang nararamdaman. Mas ready pa ako kaysa sa sino man. Sagot niya, mahinahon pero sigurado. Habang abala ang dalawa, hindi nila napansin ang bahagyang pag-atras ni Maya. Parang nandidiri sa galaw ng ama. Napansin din ni Jasmine sa salamin ang kakaibang paraan ng pagkilos ni David habang binibihisan si Maya. Napakatagal ng pagkakahawak niya sa balikat ng bata at tila masyadong mahigpit. Tumitig lang sa malayo si Maya, parang wala sa sarili. Nang subukan ni David makipagbiruan, bahagya siyang napaatras. Halos hindi ito halata, pero nakita ito ni Jasmine sa gilid ng salamin. Saglit siyang napatigil, napakunot ang noo, pero nawala agad ang pag-aalala nang tanungin siya ni Sarah, ang maid of honor, kung anong shade ng lipstick ang gusto niya. Nagpunta si Maya sa tabi ng ina, tumutulong sa maliliit na bagay, nag-aabot ng hairpin, brush at iba pa. Pero ang kilos niya ay robotic, parang mekanikal, at sa kanyang mga mata ay may halatang paghingi ng proteksyon, hindi lang simpleng kasabikan sa araw ng kasal. Pagkatapos ay inayos na ang buhok ni Jasmine, kinulot at nilagyan ng make-up. Nang maisuot niya ang kanyang wedding dress, napatahimik ang lahat. Jasmine, bulalas ni Sarah. Sobra mo talagang ganda.
Tumitik si Jasmine sa salamin na panganga siya. Ang lace ng damit ay kumikislap sa liwanag. Perpekto ang fit. Ang kanyang makeup ay sakto lang. Hindi sobra at binigyang linaw ang kanyang natural na ganda. Saglit na wala ang lahat ng stress, nawala ang kaba, nawala ang hinala. Bride na bride ang pakiramdam niya. Ma'am? Mahinang tawag ni Maya. Mukha kang prinsesa. Lumuhod si Jasmine sa harap ng anak, maingat para di magusot ang dress. Niyakap niya ito at mahigpit namang yumakap si Maya sa lig niya. Salamat anak. Bulong ni Jasmine, ang ganda mo rin. Ikaw ang pinaka-perfect na flower girl. Pero habang yakap ni Jasmine si Maya, naramdaman niya ang panginginig ng anak. Parang may gustong ilabas pero pinipigil. Maya anak, anong problema? Tanong niya ng mahina habang pinupunasan ang luha sa mata ni Maya. Pero bago makasagot si Maya, sumigaw si David mula sa labas ng kwarto. Halina kayo, ayaw na nating hintayin pa ang mga bisita. Nawasak ang sandali, kumalas si Maya, pinilit ngumiti. Okay lang ako ma'am, masaya lang po ako para sa inyo. Mahina ang boses, halos pabulong. Habang papunta na sila sa venue, hindi maalis ni Jasmine ang kaba sa puso niya. Pero sa gitna ng pagmamadali at kasiyahan ng araw, itinabi niya muna ang kanyang pag-aalala. Araw niya ito, pinakamasayang araw ng buhay niya. Dapat anuman ang bumabagabag kay Maya, pag-uusapan na lang nila pagkatapos ng kasal. Hindi alam ni Jasmine na ang mga panatang bibigasin niya ay masusubok agad at mas mabigat pa kaysa sa inaasahan niya. Ang venue ng kasal ay para bang galing sa isang fairy tale. May mga ilaw na nakasabit sa kesame, nagbibigay ng mainit na liwanag. May mga bulaklak sa bawat sulok, puti at pink, at ang bango niya ay nakakalasing. Ang huling sinag ng araw ay tumatagos sa kortina. Tinatabunan ang lugar ng gintong liwanag. Tila ipinapangako ang perpektong simula para kina Jasmine at David. Habang dumarating ang mga bisita, puno ang lugar ng kasabikan at kasiyahan. Maririnig ang tawanan, pagbati at pagkukwentuhan. Nagyayakapan ang magkakaibigan at mga pamilyang umiiyak sa tuwa. Habang nagkakagulo sa kasiyahan, ang mga bata ay nagtatakbuhan sa pagitan ng mga matatanda. Sa gitna ng masayang gulo, si Maya ay nakatayo sa isang tabi, parang isang maliit na isla ng katahimikan sa gitna ng kilusan. Ang suot niyang pink na damit bilang flower girl na dati napakaganda sa tindahan ay parang sumisikip na ngayon. Hirap siyang huminga. Mahigpit niyang hawak ang maliit na basket ng rose petals. Ang kanyang mga kamao ay nanginginig sa higpit ng kapit. Mula sa kabilang panig ng silid, natanaw siya ni David. Abala ito sa pakikahalubilo sa mga bisita, nakikipagkamay at tumatanggap ng pagbati. Pero paminsan-minsan, bumabalik ang tingin nito kay Maya. Isang titig na may lalim, tila hindi akma sa masayang okasyon. Si Jasmine ay maganda sa suot niyang wedding gown, ay abala pa rin sa huling paghahanda at pakikipagkamustahan sa mga kamag-anak. Tuwang-tuwa siyang nagpapakuha ng litrato at yumayakap sa mga bisita. Pero paminsan-minsan, hinahanap ng mga mata niya si Maya. Kapag natagpuan niya ito, may bagyang pag-aalala sa kanyang mukha bago siya muling madala ng kasiyahan nang palapit na ang seremonya. Naupo na ang mga bisita, halatang sabik silang masaksihan ang kasal. Si Maya na nanatiling nag-iisa ay pinagmamasdan lang ang mga nagdaraan. May ilang tumigil at nagsabing, "Ang cute naman sa suot mong dress." Isang matandang tiyahin ang lumapit at pinisil ang pisngi niya. "Excited ka na ba para sa mami at daddy mo?" Ngumiti si Maya ng pilit. "Opo." Mahina niyang sabi, halos di marinig sa ingay ng paligid. Lumapit si Jasmine at lumuhod sa harap niya. "Sweetheart, okay ka lang ba?" Mahinahong tanong nito. "Tahimik ka buong araw. May iniisip ka ba?" Bubuksan sana ni Maya ang kanyang bibig,
Pero sa likod ni Jasmine, nakita niya si David na nakatingin sa kanila. Hindi mabasa ang mukha nito, pero dama niya ang bigat ng titig nito. Kaya imbis na sabihin ang totoo, pinilit niyang ngumiti. Ayos lang po ako, Mami. Kinakabahan lang po ako sa paglalakad sa aisles. Okay lang yan, anak. Sabi ni Jasmine, halatang nakahinga ng maluwag. Ngitian mo lang sila habang naglalakad ka, ha? At ihulog mo lang ang petals. At kung matakot ka, hanapin mo lang ako. Nasa dulo lang ako ng aisles. Hihintayin kita. Tumango si Maya. Pinilit ngumiti habang hinalikan siya ni Jasmine sa noo at muling kinuha ng coordinator. Naiwan na naman si Maya. Nawawala ang ngiti sa kanyang labi. Napalitan ng matatag na determinasyon. Nagsimulang tumugtog ang musika. Hudyat na magsisimula na ang seremonya. Nagtungo siya sa harapan ng aisles. Nakita niya si David na nakatayo sa altar, katuksedo, nakangiti, parang panaginip. Isang prinsipe na naghihintay sa kanyang prinsesa. Pero si Maya habang naglalakad, nag-iisa at nagtatapon ng petals. Parang pabigat ng pabigat ang dalang lihim sa kanyang dibdib. Parang lumalabo ang paligid at ang mga papuri ng mga tao ay nagiging ingay na lang. Pagdating sa dulo, ipinatong ni David ang kamay niya sa balikat ni Maya. Hindi malakas pero hindi rin gaanong mahinahon. Magaling. Bulong nito, tandaan mo ang pinag-usapan natin. Tumayo si Maya sa gilid na tanaw niya si Jasmine na nagsimula na ring maglakad sa aisles. Sa isang sandali, nagtagpo ang kanilang mga mata at nakita ni Maya ang puro pagmamahal sa mata ng kanyang ina. Doon niya napagdesisyonan, hindi niya sisirain ang araw na ito para sa kanyang ina. Ngumiti siya, magpapatuloy sana sa pagpapanggap dahil yun ang ginagawa ng mga mabubuting bata. Tinatago ang lihim para protektahan ang mga mahal niya. Nang magsimula na ang seremonya, nakatayo si Maya, tahimik, perpektong flower girl. Pero sa loob niya, may bagyong paparating. Isang bagyong unti-unting wawasak sa tila perpektong kasal. Nagtagpo ang mga mata ni Jasmine at David at sa sandaling yun, tila naglaho lahat ng kanyang alinlangan at pag-aalala. Ito ang araw ng kanyang kasal, simula ng kanyang happily ever after, kasama ang lalaking mahal niya. Ngunit kahit nag-uumapaw siya sa saya ng sandaling yon, napansin pa rin niya ang paninigas at kawalan ng ngiti ni Maya na nakatayo sa tabi ng kanyang magiging asawa. Parang may maling nota sa isang magandang kanta. Yun ang pakiramdam na hindi mawala sa kanyang buong araw. Pinilit ni Jasmine na iwaksi ang naiisip. Tumutok siya sa kanyang paglalakad at sa mga mukha ng kaibigan at kamag-anak na masayang nakangiti sa magkabilang gilid ng aisles. Ito ang kanyang sandali, bunga ng lahat ng kanyang pangarap at paghahanda. Pagdating niya sa altar, inabot ni David ang kamay niya. Kinuha niya ito. Ramdam ang init ng palad nito, pati ang bagyang panginginig ng tanda ng kaba at kasabikan. Ang ganda mo naman. Bulong ni David, halos mapuno ng emosyon ang boses. Lalong lumawak ang ngiti ni Jasmine. Salamat. Mahina niyang sagot. Sabay silang humarap sa tagapangasiwa ng seremonya. Magkahawak pa rin ang mga kamay habang nagsimula na ang kasal. Habang binibigkas ang mga panimulang salita at pagbasa na pumupuri sa kanilang pagmamahalam, ramdam ni Jasmine na parang natutupad ang kanyang pangarap. Ngunit may bumabagabag sa kanya, marahil dahil sa pagkakahawak ni David na parang masyadong mahigpit, o baka dahil kay Maya, nananatiling tahimik, walang imik at nakatitig sa kung saan. O baka ito na ang bunga ng lahat ng kakaibang pakiramdam na itinulak niyang isang tabi sa mga nakaraang linggo. Nang imbitahan silang magsalita ng kanilang mga sumpaan, huminga ng malalim si Jasmine. Ito na ang sandaling ipapahayag niya ang kanyang panghabang buhay na pag-ibig kay David. Pero habang humaharap siya sa kanya, natanaw niya si Maya sa likod nito at sa mga mata ng kanyang anak nakita niya ang sakit at takot na labis at halos hindi siya makahinga.
sa mismong harap ng kanilang mga kaibigan at pamilya bago nila gawin ang isang panghabang buhay na pangako. Ramdam ni Jasmine ang unang bitak sa pundasyon ng perpekto niyang araw at sa kaibuturan ng kanyang puso. Alam niyang bago matapos ang kasalang ito, magbabago ang lahat ng alam niya tungkol sa kanyang buhay at pag-ibig. Nagpatuloy ang kasal. Tinapos ng isang halik na pinapalakpakan ng lahat ng bisita. Habang naglalakad pabalik sa aisle sina Jasmine at David, binabagsakan sila ng rose petals at pagbati. Masayang masaya ang lahat. Ang lugar ng resepsyon ay maganda. Mga ilaw na kumikislap sa paligid, mga mesa na may puting mantel at palamuting rosas, at baby's breath. May tumutugtog ng klasikong musika habang nagsisiupo ang mga bisita. Pumasok si Jasmine at David na magkahawak kamay. Tumayo ang lahat at pumalakpak. Para silang perpektong mag-asawa. Si Jasmine ay kumikislap sa ganda ng suot. Si David ay gwapo sa tuksedo. Sumayaw sila sa gitna ng dance floor para sa kanilang unang sayaw. Paikot-ikot habang kinukunan ng litrato. Umiiyak sa tuwa ang mga bisita. Pero kahit magkahinang ang kanilang tingin, may tensyon sa pagitan nila. Si Jasmine, hindi mawala sa isipan ang nakita niyang sakit sa mata ni Maya sa seremonya. Si David naman, tila laging nakatingin sa paligid parang may hinahanap. Pagkatapos ng sayaw, nagpunta sila sa main table. Nagsimula ang kasiyahan, may alak, tawa at masiglang tugtugan. Pero si Maya ay tahimik lang sa sulok ng isang mesa. Ginagalaw lang ang pagkain sa kanyang plato. Ang suot niyang dress na kaninang umaga ay parang prinsesa. Ngayon ay parang sumisikip. Hirap siyang huminga. May ilang bisitang lumalapit paminsan-minsan. Sinasabing cute siya o tinatanong kung excited siya sa kasal ng kanyang mami at daddy. Ngumiti siya ng pilit, tumango at sumagot ng inaasahang mga salita. Pero pagtalikod nila, nawawala ang ngiti niya. Makikita ang takot sa kanyang mukha. Si David bilang host ay paikot-ikot sa mga mesa, nakikipagkamay at tumatawa. Pero paminsan-minsan, bumabalik ang tingin nito kay Maya. May kakaibang titig parang pag-aari. May babala na nagpapakilabot kung mapapansin mo. Isa sa mga nakapansin ay si Sarah, maid of honor at matalik na kaibigan ni Jasmine. Matagal niyang kilala si Jasmine at Maya. Nasaksihan niyang lumaki si Maya mula sa masayahing bata hanggang sa tahimik at tila nawawala sa sarili ngayong gabi. Hindi niya matiis ang kutob niya. Lumapit siya sa mesa ni Maya, umupo at dahang-dahang tinanong, "Kamusta ka, sweetie pea? Nakakapagod ang araw na to, ano?" Tumingin si Maya, malalaki ang mata, halatang nag-aalala. Sumulyap siya sa paligid, saka mahina ang sabi, "Ayos lang po, Tita Sarah. Pagod lang po." Lalong lumalim ang kutob ni Sarah. Ang kilala niyang Maya ay masigla, hindi ganito kalungkot. "Sigurado ka, anak? Pwede kang magsabi sa akin, ha?" Bagyang nanginig ang labi ni Maya. May luha sa kanyang mga mata. Pero bago siya makapagsalita, may tumayo sa likuran nila. "Ayan ang prinsesa ko. Malakas. At kunwaring masaya." Sabi ni David, "Masaya ka ba, sweetheart?" Napakislot si Maya. "Opo, daddy." Mahina niyang tugon. Nakatingin lang sa mesa. Ipinatong ni David ang kamay niya sa balikat ni Maya. Hindi gaanong marahas, pero hindi rin mahinahon. "Halika, sayaw tayo. Pakita mo yung moves natin." Walang nagawa si Maya nang igiya siya ni David palayo. Lumingin ito kay Sarah at sinabing, "Salamat sa pagbabantay, Sarah. Ako na bahala." Naiwan si Sarah, may bumibigat sa dibdib. Ang tagpong yon ay nagpatunog ng lahat ng alarma sa isip niya. Napagdesisyonan niyang kausapin si Jasmine sa lalong madaling panahon. Samantala, si Jasmine ay abala pa rin sa pagbati ng mga bisita. Namumugto na ang pisngi sa kakangiti. Pero puno ng saya ang puso. Sa paningin niya, ito ang katuparan ng lahat ng kanyang pangarap. Kasama ang mga mahal sa buhay. At ikinasal sa lalaking mahal niya. Pero
Pero hindi maalis ni Jasmine ang gumugulong na pakiramdam na may mali. Paulit-ulit niyang hinahanap sa mata ang anak sa gitna ng mga tao at sa bawat pagkakataon na makita ang seryosong mukha ni Maya, mas lalo siyang nababahala. Habang lumalalim ang gabi, mas naging halata ang mga palatandaan ng hindi pagkakaayon para sa mga nakamasid. Ang pag-iwas ni Maya kay David, kung paanong tila lumilit siya tuwing hahawakan ito ng ama, ang pagiging kontrolado ni David at ang matalim nitong tingin tuwing may matagal na nakakausap si Maya. Unti-unting napapansin ito ng mga bisita. May mga nagkakatinginan, may bumubulong sa isa't isa sa likod ng mga kamay. Nakita mo ba kung paano niya hinahawakan ang braso ng bata? Kawawa naman, mukhang takot na takot siya. Dapat bang may magsabi kay Jasmine? Pero walang gustong sumira sa ilusyon ng perpektong araw. Kasal ito, di ba? Baka pagkatapos ng stress ng okasyon magiging ayos din ang lahat. Nang malapit nang matapos ang resepsyon, tapos na ang pagputol ng cake at paghagis ng bouquet, nagkaroon ng tahimik na excitement. Panahon na para sa mga talumpati, mga taus-pusong mensahe para sa bagong kasal. Tumayo si Sarah, kumatok sa baso, gamit ang kutsara upang makuha ang atensyon ng lahat. Nang tumahimik ang kwarto, nagsimula siyang magsalita. Puno ng pagmamahal ang tinig para sa matalik na kaibigan. Pero kahit pinupuri niya si Jasmine at binabati ang bagong mag-asawa, lumilihis pa rin ang tingin niya kay Maya, halatang may pag-aalala. Sumunod ang best man ni David, puno ng biro at masasayang alaala ang kanyang kwento. Tumawa ang buong kwarto, panandaliang nawala ang tensyon ng gabi. Pagkatapos, si David naman ang tumayo. Itinaas niya ang baso para sa kanyang bagong asawa. Magaganda ang kanyang mga salita, puno ng pagmamahal at mga pangakong panghabang buhay. Pero habang nagsasalita siya, nakapatong ang kamay niya sa balikat ni Maya at ang pagkakapit niya ay masyadong mahigpit para maging komportable. Nang palakpakan ng mga bisita ang kanyang talumpati, nagtagpo ang mga mata ni Maya at Jasmine mula sa magkaibang sulok ng silid. Sa sandaling yon, nagpalitan sila ng tinginan na puno ng lungkot at takot na parang sinuntok sa dibdib si Jasmine. Unti-unting nadurog ang perpektong harapang ipinapakita ng araw at habang palapit na ang pagtatapos ng gabi, sinindihan na ang mga sparkler at naghahanda ng umalis ang bagong kasal. May kakaibang bigat sa hangin. Dapat ito ang simula ng isang magandang kabanata. Pero para kay Maya at marahil pati na rin kay Jasmine, parang ito na ang simula ng isang bangungot na walang gisingan. Patuloy ang kasiyahan, tugtugan, sayawan at tawanan. Nagbabanggaan ang mga baso ng champagne sa bawat toast. Ang chandelier ay nagbibigay ng malambot na liwanag habang ang amoy ng mga bulaklak at wedding cake ay lumalatag sa hangin, parang amoy ng bagong simula. Sa gitna ng lahat ng ito, magkasayaw si Jasmine at David sa dance floor, nakatitig sa isa't isa, parang tunay na perpektong mag-asawa. Si Jasmine ay kumikislap sa kanyang wedding gown. Si David ay elegante sa kanyang tuxedo. Tinitingnan sila ng mga bisita na may ngiting puno ng tuwa. Pero sa kabila ng lahat ng ito, may isang munting figura na nakahiwalay sa lahat. Si Maya. Suot pa rin niya ang flower girl dress, pero ngayon para itong kulungang nakalambitin sa kanyang maliit at pagod na katawan. Nakatayo siya sa giling ng silid, ang mga matay palingalinga, puno ng kaba. Sa gitna ng mga ngiti at tawanan, parang hindi siya kabilang, parang pinagtatawanan siya ng kasiyahan sa paligid. Sa pagitan ng pagtatapos ng isang tugtugin at pagsisimula ng bago, napatitig si Maya sa podium sa tabi ng dance floor. Nakatindig pa rin doon ang mikropono. Parang aninong tumatawag sa kanya. Isang tahimik na paanyayang humakbang at ibulalas ang laman ng damdamin sa gitna ng ingay. Sandali siyang natigilan. Narinig niya sa isip ang mga babala ng kanyang ama, mga bantang puno ng takot.
Pero nang makita niyang tumatawa si Jasmine habang niyayakap ni David, may biglang naputol sa loob niya. Hindi na niya kayang magkunwari, hindi niya na kayang magpanggap na maayos ang lahat kung halatang hindi naman. May tapang na hindi inaasahan sa kanyang edad, nagsimula siyang lumakad. Una, mabagal at alanganin, pero habang papalapit sa podium, bumibilis ang kanyang hakbang. May mga bisitang napansin siya. Natigil ang mga usapan habang pinagmamasdan ang batang papunta sa mikropono. Napansin ito ni DJ, kaya unti-unting pinahina ang tugtog. Sina Jasmine at David na abala pa sa sayaw ay isa sa mga huling nakapansin. Hinawakan ni Maya ang mikropono. Puting-puti ang kanyang kamao sa higpit ng hawak. Tumungtong siya sa dulo ng podium para maabot ang mikropono. Nang magsalita siya, malinaw at matatag ang kanyang tinig at tila hiniwa ang kasiyahan ng gabi. Si Daddy, palagi niya akong ikinukulong sa ilalim ng bahay. Tumahimik ang buong silid. Parang nawala ng hangin ang paligid. Huminto ang lahat sa ere, mga basong hindi pa naisasayad. Mga tinidor na nakabitin pa sa hangin bago tumama sa cake. Walang gumalaw. Ilang segundo nang nakakabinging katahimikan. Unti-unting tumingin ang lahat mula kay Maya, papunta kay David, at pabalik sa kanya. Parang hindi makapaniwala sa narinig nila. Nakatayo si Jasmine sa gitna ng dance floor. Nakapako, hindi makakilos. Nakatayo pa rin si Jasmine sa gitna ng kaguluhan. Ang suot niyang wedding gown ay parang costume na lang sa isang trahedyang palabas. Habang hinihintay niyang sumagot sa tawag sa 911, narinig niyang nagsalita ang kanyang ina. Galit na galit at puno ng pagsisisi. Alam naman natin na may mali. Mula't simula. Sigaw ng ina niya habang mahigpit na yakap-yakap si Maya. Paano natin hinayaang mangyari ito ng ganito katagal? Sumabat ang ama ni Jasmine, pulang-pula ang mukha sa galit at itinuturo si David. Akala mo ba ayos lang yon? Ayan niya, mababa ang boses, ngunit puno ng banta. Ikinulong mo ang apo namin sa silong para makapangaliwa ka? Huwag mo na akong titingnan ulit sa mga mata. Si David, habang pinanghahawakan ng mga bisita, ay nagpapanik. Mabilis ang tingin niya sa bawat sulok, naghahanap ng kahit anong simpatiya, ngunit lahat ng matay galit, puno ng pandidiri at pagkadismaya. Pakiusap. Pagmamakaawa niya, nanginginig ang boses. Hindi niyo naiintindihan. Nagkamali lang si Maya. Bata pa siya, hindi niya alam ang sinasabi niya. Pero lalong nag-init ang mga naroon. Paano mo nagawang pagbintangan ng batang yun ng kasinungalingan? Sigaw ng isang tiyahin ni Jasmine. Matagal ko ng kutob na may mali sa'yo. Dagdag pa ng isa pang bisita habang umiilim sa pagkadismaya. Habang lumalalim ang kaguluhan, unti-unting umaatras ang mga dati niyang kaibigan. Unti-unting nawala ng kakampi si David at baka sa kanilang mga mukha ang pagkabigla at pagkasuklam. Sa gitna ng lahat, tuluyan nang nakausap ni Jasmine ang operator ng 911. Nanginginig ang boses niya habang nagsasalita. Halos hindi siya makapaniwala sa mga salitang lumalabas sa bibig niya. Opo, kailangan po namin ng tulong. May kaguluhan po sa wedding reception ko. May problema po sa asawa ko. Lalong lumalala ang sitwasyon. Pakiusap. Ipadali niyo na po ang mga pulis. Habang ipinaliliwanag niya ang nangyayari sa operator, may kamay na dumapo sa kanyang balikat. Paglingon niya, nandoon si Sarah, ang matalik niyang kaibigan. Ang maid of honor at matalik na kaibigan niyang si Sarah ay nakatayo sa tabi niya. Ang mukha ni Sarah ay puno ng pag-aalala at determinasyon. Jasmine, bulong ni Sarah, halos di marinig sa gitna ng kaguluhan. Pasensya na. Sana sinabi ko agad. Napansin kong parang may kakaiba kay Maya. Pero ayokong sirain ang araw mo. Di ko akalaing ganito. Hinawakan ni Jasmine ang kamay ni Sarah. Hindi makapagsalita. Pero nagpapasalamat sa suporta. Nang matapos ang tawag niya sa operator, bumalik siya sa silid. Mapilis ang takbo ng isip niya.
Papunta na ang mga pulis. Tumahimik ang lahat at napatingin sa kanya. Sa gitna ng kaguluhan sa puso niya, nakaramdam si Jasmine ng kakaibang linaw at layunin. Habang di pa sila dumarating, gusto kong palisin si David sa kwartong to. Ayokong malapit siya kay Maya. Nang tila mabasag ang katahimikan, agad gumalaw ang mga tao. Isang lalaking bisita ang lumapit at hinila si David papalabas. Hindi alintana ang kanyang pagkontra. Samantala, nilapitan ni Jasmine ang kailang anak at inikutan ito. Tila iniingatang huwag mapiktuhan sa nangyayari. Lumuhod si Jasmine sa harap ng anak. Suot pa niya ang makapal niyang wedding gown. Hinawakan niya ang maliit na kamay ni Maya at tiningnan ito sa mata na may halong pag-ibig at pagsisisi. Maya anak, mahina niyang sabi. Nabibiyak ang boses. Pasensya na, hindi ko alam na nangyari to. Pero pinapangako ko, tapos na ang lahat. Hindi ka na kailanman matatakot o masasaktan ni Daddy. Ha? Yumakap si Maya kay Jasmine, nanginginig at humahagulhol. Mahigpit siyang niyakap ni Jasmine habang tumulo rin ang kanyang mga luha. Tahimik ang lahat, mabigat ang pakiramdam ng bawat isa. Ang kasalang dapat ay masaya ay nauwi sa isang pagkakataong manindigan. Nasira ang larawan ng perpektong pamilya, pero sa halip, isang matatag at totoo ang nabuo. Alam ni Jasmine na mahirap ang daraanan, mga kaso, therapy at luha. Pero habang yakap niya ang anak, alam niyang kakayanin nila ito. Kasama ang mga taong tunay na nagmamahal sa kanila.